Hey, Dax here of Pit Stop Pilipinas. Marami sa inyo ang nagtanong kung ano ang pagkakaiba ng clean air, dirty air, tsaka yung slipstream. So tingnan natin yung scale model ng kotse ni Max Verstappen. Mag-start tayo sa clean air. Ang clean air, undisturbed air lang siya. So kung isa kang Formula 1 driver na tumatakbo sa track ng 200 hanggang 300 plus kilometers per hour, kailangan mo ng clean air para ma-achieve mo yung maximum downforce. Para sa mga corners, meron kang grip. So sa isang modern Formula 1 car, meron tayong 3 major aerodynamics parts. Without going too technical, una dyan yung front wing. So ito yan. Pangalawa, yung rear wing. And then yung floor. Ito yung tumutulong para magkaroon ng maximum ground effect yung kotse para mas lalo siyang lumapat sa racetrack. Kasi sa mga corners, kailangan dikit na dikit yung gulong ng kotse para mabilis yung pagliko nila. Isa pang advantage ng clean air is dito pumapasok sa air intake para lumumig yung makina ng kotse na nandito sa likod ng driver. Kasi yung temperature ng isang Formula 1 V8 engine, umaabot yan ng hanggang 1,000 degrees. So, kailangan talaga niya ng stable na air intake for engine cooling. And pangatlong advantage ng clean air is mas predictable yung handling ng car sa mga corners. Ito yung ginagawa nila sa mga air tunnel testing. Kapag meron silang mga air tunnel testing, usually, ang sinisimulate nila is yung takbo ng isang modern Formula 1 car through clean air. So, ano naman ang dirty air? Yung dirty air, ito yung air turbulence na nangyayari kapag may dumaan ng napakabilis na object like Formula 1 car. Dito nangyayari yan sa likod ng kotse. For example, si Checo Perez nasa likod ni Max Verstappen. So, kunin natin yung scale model ng kotse ni Checo. Ngayon naman, si Checo nasa likod ni Max Verstappen. No? Yung hangin na naidudulot ng pagdaan ni Max Verstappen, siya na yung dirty air. At ito yung nasasagap ni Checo Perez. Kasi nga, hindi stable yung hangin na nasa likod ni Max Verstappen, hindi nagkakaroon ng maximum downforce itong si Checo. And since na-disturb na yung hangin dito, hindi na masyadong napupush yung kotse sa track at hindi na nagiging efficient yung mga aerodynamic parts. So ang nangyayari, nahihirapan itong si Checo na magmaniobra sa mga corners. Kasi hindi masyadong lapat yung kotse sa track. And then dito na nahihirapan si Checo na mag-overtake. Isa pang disadvantage is since hindi maganda yung hangin na nasasagap ni Checo, umiinit yung kanyang makina and yung kanyang gulong. Kasi hindi enough yung hangin na napupunta sa air intake, pati na rin dito sa mga air ducts ng gulong para mas makontrol yung pagtaas ng temperature. So ano ang pwedeng gawin ni Checo? For him to be able to cool down his tires and then yung kanyang engine, kailangan niya mag-minor para magkaroon siya ng considerable gap kay Max para cleaner air yung kanyang nasasagap. Ano naman ang slipstream or ang tinatawag nilang tow? Ang slipstream nangyayari yan sa mga straights. So for example ulit, si Max Verstappen nasa harap ni Checo. So si Max, dahil nga mabilis yung kanyang takbo, he is punching the air. So yung hangin na nasasagap ni Checo, mas konti na. Less drag, meaning na ma-maximize na yung output ng engine. So dito sa straights, bumibilis yung takbo ni Checo. Kasi merong binibigay na slipstream si Max. Sa mga straights, hindi mo kailangan ng hangin dyan or ng maximum downforce. Kailangan ma-maximize mo yung output ng engine. Mas ideal siya for overtaking. And dito na rin pwedeng gamitin yung DRS kung magkakaroon ka rin ng additional na 7 to 10 kilometers per hour na speed. Kaya mas madaling mag-overtake. So that's it. So hopefully malinaw yung definition ng clean air, dirty air, tsaka yung slipstream. Kung may nakalimutan akong banggitin, pakilagay na lang sa mga comments.